Mga mate, ito po ang aking paraan upang mas lalo pong tumibay ang ating tali. Kung sakaling po ang ginamit natin na strap ay single strap po, gawa ng ito po ay makabagong design mga mate. Ito po ang paraan ko para maging matibay at makaiwas po sa imulmul ang tali ng ating mga panabong. Kailangan po nating idaan sa apoy ang strap bago gawing pamaa ng ating mga manok, ang ating mga tali. Ayan. Kailangan po nating idaan sa apoy isa-isa para maging solid na po siya. Dahil pag hindi po dumaan, ito po ay sa unang salat lang po natin, ito pong strap ay napakalambot. Ngayon, kapag ito po tinuka ng manok dahil hindi idinaan sa apoy, ito po ay madaling maghihimulmol. Ito po ang kadalasang problema ng ating mga magmamanok, lalo na po sa mga farm. Kaya para po makatulong at maging matibay po ang ating mga gawang tali, kailangan po nating isa-isahing idaan sa apoy bago po i-assemble ang ating tali ng ating mga alaga. Lahat na mga gawa kong tali mga mate, ito po ay idinadaan ko na po sa apoy. Dumadaan po muna sa apoy bago natin i-distribute itong ating mga tali. Di bali na po na matagal uli silang bibili sa akin. Dahil matagal masira ay okay lang. Ayoko pong gumawa ng tali na madaling masira, dahil ako rin po ang number 1 na masisira sa customer kapag ang taling ginawa ko ay madaling masira. Kaya di bali pong matagal masira at matagal uli silang umorder sa akin ay okay lang po. Pero yung mga talagang marurunong po na magmamanok, kahit hindi pa po sira ang kanilang mga tali ng kanilang mga manok, ay nagpapalit na po sila kapag alam nilang ilang taon nang nagamit ang mga tali. Yung iba pong magmamanok kahit na hindi pa po sira ang kanilang mga cord, dahil po ito ay luma na, uso na po sila nagpapalit for security reason mga mate. Dahil mahirap po magpalaki ng manok, mahirap at mahal po ang mga manok. Kaya kailangan po ang tali po natin ay hindi po minadali ang paggagawa. Di bali po matagal, basta po pulido. Di bali po matagal gawin, basta po maayos ang pagkagawa mga mate. Hindi lang maayos kundi po kung hindi matibay din. Kasi po ang kadalasang mga problema po ng mga magmamanok na pag ganito pong tali, ganitong strap ang ginamit, ito po ay naghihimulmol. Ngayon, ito po ang naisip kong paraan para hindi basta-basta maghihimulmul ang ating mga strap. Ganito lang po, kung kayo po ay gumagawa rin po ng mga tali, kung ang hanap buhay nyo po ay paggawa ng tali, ganito rin po ang gawin nyong sistema para po maging matibay at hindi po maghimulmul ang inyong mga tali. Nang sa ganun po, yung mga consumer, yung mga bumibili sa atin ng mga tali ay abutin lang po ng ilang taon, 1 year or 1 year above, okay na, bawi na sila dyan. Pero pag ganito pong duman pa sa apoy, isa-isa bago natin i-assemble, ito po ay talagang hindi na ito basta-basta maghihimulmul.
Kasi yung strap po niya ay halos nagdikit-dikit na. Dinadaan po natin sa apoy para mas lalo pong tumibay. Kahit na single strap po ang gagamitin nating paggawa ng tali, ito po ay matibay na po. Dahil duman po sa apoy. Matagal mga mate, pero tiyaga lang po. Basta wag lang tayong masira sa ating mga customer. Lalo na po sa mga taong may farm na nagtitiwala po sa atin. Gawin po natin pulido, maayos at matibay ang kanilang mga tali. Dahil ang iba po na kahit hindi pa po sira, kapag alam nilang ito po ay luma na, kusa na po sila nagpapalit ng mga bagong tali. Okay mga mate, ganito po ang aking sistema para iwas mulmul po ang ating mga tali. Paalam at ingat po kayo lagi mga mate. Marami pong salamat sa inyong panonood.
Ayan mga mate, 110 po ito, 110 pieces. Tapos na pong pasadahan sa apoy. Ito na po, ready na para gawing pama. Okay, sana mate na gusto niyo po itong aking munting kalaman na na-share ko po sa inyo sa araw na to. Marami pong salamat sa inyong panonood.